Muling pumalag si Representative Ace Barbers sa mga natatanggap na batikos ng Quadcom, mga kapatid, at hinikayat po niya ang NBI na imbestigahan daw po ang mga nasa likod na mga in-upload na mga videos at mga paninira na natatanggap ng mga ito, mga kapatid. Sino po ba ang tinutukoy natin dyan? Walang iba po kundi si Ace Barbers, Benny Abante, Dan Fernandez at Paduano, mga kapatid. Ayan po, hinihiling na po nila sa NBI na gumalaw po ang NBI at mag-imbestiga sa mga batikos po at pagsira daw po ng kredibilidad ng Quadcom, mga kapatid. Nako po, may kredibilidad pa po pala kayo, Mr. Ace Barbers. Wag naman pong sasama ang inyong loob. Nakita po kasi ng taong bayan kung papaano nyo po pinaandar at minipula ang Quadcom. Hindi naman po pipiyok ang taong bayan at ang mga vlogger kung nakikita po nila na kayo po ay nagiging patas sa mga pagdinig. Kung kayo po ay nagiging balanse. Tapos ngayon po ang sasabihin nyo ay sinisira po ang inyong integridad at kredibilidad ng Quad Committee. Meron pa po bang integridad? At meron pa po bang kredibilidad? Nagtatanong lang po meron pa po bang integridad at meron pa po bang kredibilidad ang Quad Committee? Sa ginawa nyo pong pabale-balintong at ginawa nyo pong circus dyan sa Quad Committee. Tapos ngayon po, hinihikayat nyo po ang NBI na magsampa po ng kaso, na imbestigahan po ang nasa likod ng mga paninirang puri na natatanggap nyo po. Parang labis-labis naman na po yata yan, Mr. Ace Barbers. Masyado nyo na pong binubusalan ang pagpapahayag po ng damdamin ng iba. Nasa karapatan po ng tao na magpahayag po. Magpahayag po ng kanilang mga damdamin at suwestyon. Kayo po bilang isang politiko, wala po kayong karapatan na almahan po at maging balat sibuyas sa inyong mga naririnig na batikos sa iba't ibang panig sa iba't ibang grupo po ng mga vlogger po na natatanggap niyong pagbatikos. Parang sumusobra naman po yata ang inyo pong pang-iipit at panggigipit po sa mga taong bumabatikos po sa inyo. Ito, marami na tayong naririnig, mga kapatid. Ang grupo po na ito ay marami na rin po silang mga nasampahan ng kaso. Marami na po dyan sa House of Representatives. Marami pong balat sibuyas dyan. Ang dami pong mga pag natatamaan po ang kanilang ego, ang ginagawa po nila ay nagsasampa po sila ng kaso. Narinig na po natin yan kay Maharlika, kay Banat Bay. At kung sino-sino pa pong mga DDS vlogger na pinagsasampahan po ng kaso ng mga ito, mga kapatid. Nakakalungkot po dahil po ang ginagawa po nilang pambubusal ay binubusalan po ang karapatang pantao na makapagpahayag ng suwestyon at damdamin ng mga nakikita po sa publiko. Ito po ay tinatakot nila ang taong bayan Ito po ay binibigyan nila ng takot upang sa ganun ay hindi na po makapagbigay ng mga komento at suwestyon laban po sa kanila. Tayo po ay nasa demokrasyang bansa, nasa malayang bansa po tayo para makapagpahayag po ng ating mga damdamin at saloobin. Kung kayo po ay ayaw nyo pong nababatikos at ayaw nyo pong nakakatanggap ng mga pagbira sa iba't ibang panig po ng grupo, ay huwag na po kayo dyan sa House of Representative. Doon na lang po kayo sa bahay nyo. Kung ayaw nyo pong nababatikos po ng iba. Ganun lang po yun, Mr. Ace Barbers. Huwag niyo pong gawing kasangkapan ang NBI at huwag niyo pong pasunurin ang NBI sa mga inyo pong mga interest po, sarili niyong interest na pinapatupad. Parang hindi naman po yata tama yan, Mr. Ace Barbers. Ang demokratikong bansa gaya ng Pilipinas ay pilit pong ginigipit ang pagsasalita at pagpapahayag ng saloobin at damdamin ng mamamayang Pilipino.
ay pilit na ginagawang kasangkapan ang mga kapulisan at ang NBI upang pagtakpan ang mga problema at kamalian na ginagawa ng gobyernong Administrasyong Marcos, mga kapatid. Nararamdaman po natin ang pansisikil, ang panggigipit po ng mga balat sibuyas ng mga politikong ito, ng panggigipit na ginagawa po at ang malayang pagpapahayag ng bawat tao ay ginagawa pong kabalintunaan nito ni Ace Barbers, mga kapatid. Nakakalungkot kasi tayo ay demokratikong bansa na malayang magpalabas at maghayag ng ating mga saloobin at damdamin ng mga nangyayari po sa ating bansa. Ngunit ang ginagawa po nila na nakikita man po natin na hindi na po natin nakikita sa social media, hindi na po natin nakikita sa mga media outfit, sa mga media ABS-CBN, GMA, TV5, ang mga kapalpakan pong nangyayari sa bansa ay pinagtatakpan po. Ngunit may mga vlogger po na pumapalit sa media na patuloy na nagsasalita, na patuloy na kinukundina ang kamalian po na ginagawa ng Marcos administration, mga kapatid. Ito po ay ayaw nilang mangyari. Ito po ay binibigyan nilang dala. Gusto po nilang masampulan ng mga vlogger, masampahan ng kaso upang ang mga ito po ay hindi na po makapagpahayag at magkaroon na po ng chilling effect sa mga media at sa mga vlogger po, mga kapatid. Nakakalungkot dahil ang mga politikong ito na patuloy na ginagawang kasangkapan ang otoridad ng Pilipinas, imbis na gamitin po sa mga sakuna, disaster at ano-ano pa pong kalamidad na nangyayari sa bansa. Ngunit sila po ay ginagamit po nitong Marcos administration, ito pong mga politikong ito, na gawing kasangkapan upang pabagsakin po ang mga tao na kumukundi na po sa kanila, mga kapatid. Grabe na po ito. Sukdulan na po ang panghihimasok po at panggigipit po nitong mga balat sibuyas ng mga politikong ito gaya ni Ace Barbers, mga kapatid, ni Dan Fernandez, ni Paduano at ni Benny Abante. Kung ayaw nyo pong mabatikos, kung ayaw nyo pong makarinig ng mga salita laban po sa iba't ibang panig ng grupo at sa mga vloggers na pilit po kayong binabanatan at pinagsasalitaan ng hindi maganda sa kanilang mga live stream, ay ayusin nyo po ang inyo pong mga nagiging pagbanat na hindi po kayo nababatikos. Nakikita po ng taong bayan, Mr. Ace Barbers, Mr. Benny Abante, Mr. Paduano at Mr. Dan Fernandez, ang inyo pong naging asal at ang inyo pong naging gawi sa patuloy pong pagtakbo ng Quadcom dyan sa inyo pong dyan po sa Kamara de Representante. Nakakalungkot po dahil hindi po nagiging bulag ang taong bayan, hindi po nagkakamali ang taong bayan sa pagsasalita po laban po sa inyo. Kung naging maayos man lang sana at naging maayos ang pagdinig na inyo pong ginagawa dyan sa House of Representatives, edi sana hindi nyo po mararamdaman ang inyong pong pagkadismaya at hindi nyo po mararamdaman ang mga batikos po na inyo pong natatamo laban po sa pamunuan nyo po ng Quadcom. Kita nyo po, mga kapatid, hindi naman po ito pong mga media na nagsasalita na ito at nagpapahayag po ng kanilang mga suwestyon, damdamin, kuro-kuro at opinyon. Ito po ay nasasaktan po sila dahil binabanatan daw po ang Quadcom at nawawalan daw po ng integridad at nawawalan daw ng kredibilidad dahil daw po sa walang habas na paninira ng mga grupo. At sinasabi nila dito DDS daw po puro DDS lang daw po ang umaatake sa kanila. Gaano po kayo nakakasigurado na puro DDS lang po ang umaatake sa inyo, Mr. Ace Barbers? Ito lang po masasabi natin, mga kapatid. Nakakapagod na po at nakakasawa na po ang mga ganitong klase pong nagiging asta po. Nakita lang po natin ito dito lang po sa pamunuan ng Marcos administration sa pangunguna ni Bongbong Marcos na sila po ay nagiging balat sibuyas sa mga taong umaatake po sa kanila. Nakikita po natin kung hindi po susupilin, ipapakulong, kung hindi po ipapakulong, kung ano-ano po pong mga problema ang kanilang ibibigay sa mga taong ito. Bigyan sana ng Panginoon Diyos ng sapat na kaisipan, pagpapahayag,
damdamin ang mga pusong ito na walang habas pong niyuyurakan ang demokrasya, malayang pagpapahayag sa ating bansa, mga kapatid. Ano po ang inyong masasabi, mga kapatid? Bigyan nyo po ng inyong mga komento, suggestion at kuro-kuro dyan sa ating live chat at babasahin po natin yan isa-isa. Maraming salamat po.